Love Serye TV. Paano ang sugat ang puso? Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. August 2017. Sa mahigit isang linggong nakalipas, ngayon lang aaminin sa buong buhay ko na para na talaga akong tanga. Kasi naman yung inakala kong si Francis ganun lang, masyadong lumala. At mas lalo tuloy akong naloloka. Gusto ko sanang isama palagi si Chin pero naging busy siya dahil sa dance troupe nila. Yung Steve naman sa sports sa tennis. Gusto ko sanang sumali sa tennis kaya lang hindi ako pinayagan ni Papa. Kasi nga 2 years lang din naman aalis na rin ako sa school na to dahil nga transferi ako. Tong Nega naman ayaw rin sumali dahil wala siya sa mood. Wala sa mood pero lagi nakabuntot sa akin. Alam mo ikaw, mas mabuti pa'y sumunod ka dun sa club hunting. Graduate na ako dyan. Tsaka hindi necessary na sasali ka talaga. Di gaya ng mga juniors, mas okay rin sana pag binabawalan na yung seniors at mag-focus na lang sa academics. Mahabang paliwanag nito. Nax, naiisip mo pala yon? Hindi halata. Natatawang sagot ko dito habang minamasdan yung naglalaro ng basketball. Si Max, bilib ka na sa akin nun? Ba't naman ako bibilib sa'yo? Natatawang sagot ko dito at busy pa rin kakanood ng naglalaro. Kay, nangiinis ka talaga ha? Dahil sa naging tono nito lumingon ako sa kanya. Manood na nga lang tayo. Ayaw, ano daw? Para tong bata. Ano ba yan, Francis? Para ka namang bata. Natatawang sagot ko rito at naitulak ko pa siya sa braso. Naiinis na ako ha? Ano bang nagustuhan mo sa mga subiri? Tanong niya sa akin na dahilan para mapahinto sa pagtawa. Paano niya nalaman? Napansin niya rin kaya? God, ang obvious ko na ba? Kasi naman ngayon ko lang nakita naglaro si Max. Sobra kaya nakaka-turn on yon. Wala naman akong okay lang kay. Huwag ka nang mahiya. Mahinahong sagot nito at umalis. Hala, may nasabi ba akong mali? Francis, hoy, usap muna tayo. Tawag ko sa kanya habang palabas ng court. Uy Francis, kausapin mo na nga ako. Patuloy pa rin ito sa paglakad hanggang sa nakadaan na kami sa AVR. Nakakapagod ka na ha? Buti naman na tumigil na. Uso ba sa aming bingihan tapos pangatlo lang makakarinig? Anong sabi mo? Inis na sabi nito sa akin at lumapit ka. Anak nang, ano bang trip nito? Mabuti lang talaga at walang gaanong tao sa area na to dahil hindi ko kakayanin. Sunod ko na lang nalaman napasandal na ako sa wall. Siguro nga nakakapagod na. Wala ka naman sinabi diba? Ako lang yung nagpupumilit. Inis na sabi niya sa akin. Mukhang galit nga ito sa akin. Francis, hindi naman yun. Patapusin mo muna ako. Sige, nauutal kong sagot. Nakakatakot na siya ha. Kung ano man yung bagay na pilit kong pinangahawakan kalimutan mo na yon. Wala naman ako sa'yo diba? Okay na ako Kay, pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko ginustong bumitaw. Kasi in the first place, hindi kita hawak. Wika nito na agad ring umalis. Hindi ko na alam. Bigla na lang siyang nagbabago matapos niyang sabihin yun kahapon. Ewan ko ba, akala ko nung una pagbalik kami sa kung ano talaga. Sa simula kami maging okay lahat. Pero ang hirap. Kung alam kong hindi kayo okay ng isang tao, hindi man kami gaanong close kagaya ni Chin pero nakaka-guilty. Kay, nag-away ba kayo ni Pogi? Biglang tanong ni Chin matapos namin kumopya ng notes. Tiningnan ko yung pinag-uusapan namin na ngayon natutulog na sa armchair nito. Sana nga gaya lang ng dati. Hindi naman, ganyan naman talaga siya diba? Pilit na ngiti kong sagot dito. Hindi na alam na palihim ko akong nililigawan ng negang yon. Dati. Pero hindi na ako magtataka kung may napansin man sila o wala. Dahil simula sa araw na to, hindi na yun mahalaga. Magtapat ka nga sa akin, Kay. Naging kayo ba? Ano? Gulat kong tanong na ikinalingon ng ibang kong kaklase. Galit pang tumingin si Michelle sa akin. Na nasa unahan lang naman nanonood ng K-drama. Ayaw talagang paawat, nagpisay na lang ako. Dahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo. Inis kong bulong kay Chin. Ang defensive mo naman. Sa totoo nga, ulit nitong kinikilig pa. Agad akong umiling. We, mamatay man siya? Grabe ka naman sa mamatay. Hindi pwedeng magkasakit lang. Aso sabihin mo na kasi, best friend mo kaya ako. Tiningnan ko siya ng masama pero mas lumapit ako sa tenga nito. Niligawan niya lang ako. Bulong ko sa kanya na akma sana sisigaw pero natakpan ko rin yung bunganga niya. Talaga? Kailan pa? Ikaw ha? Tapos, ba't may LQ? Nabatukan ko siya nang wala sa oras. Anong LQ yung sinasabi nito? Hininto niya na kahapon. Ha? Bakit? Inaway mo ba? Nanghihinayang nabulong sa akin.
Kasi nalaman niyang may iba akong gusto. Ano? Gulat na sagot ni Chin at napatayo pa. Hay, ang ingay naman. Ano ba yan ang ingay? Biglang salita ni Michelle. Sorry na, last na yon. O tapos, kay ano nangyari? Pero teka, sino bang malas na lalaking yan? Agad ko siyang nabatukan dahil sa tanong nito. Malas talaga ha? Sige na nga, sino nga yun? Ang sakit ha? Si Max. Max Subiri. Ha? Walang boses na wika nito kaya natawa na lamang ako. Kakasigaw niya yan. Lunchtime na at umuna na kami maglakad ni Chin nang biglang lumapit si Steve. At pinulupot na naman yung braso sa akin. Ano ba Steve? Ano namang trip yan? Inis na tanong nito sa akin. Nung makababa kami ng hagdan, wala nang namiss lang kita. Sagot nito sa akin. Tiningnan ko si Chin sa likod na nakasunod lang sa amin, pero sa maling pwesto yata yung nilingon ko. Naabutan ko pang tumingin si Francis sa magkabuhol na braso ni Steve. Saka siya umiwas nang matingnan ko siya. Nilingon ko na lamang si Chin sa tabi nito na ngayon nagpipigil ng ngiti. Walang gana ako naglakad pa uwi ng bahay. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Nakakainis na ha. Una, nagigilty ako na nangyari sa amin ni Francis. Pangalawa, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pangatlo, gusto ko nang bumalik kami sa dati. Kaya lang wala pa lang kami. Okay, may hinihintay ka ba dyan? Uso rin pasok sa bahay. Biglang tawag ni tita sa akin kaya napabalik ako sa ulirat. Okay ka lang ba? Para ka namang iniwan ng jowa. Ha? Hay nako, kabataan talaga. Sabihin mo lang kami kapag nasasaktan ka ng Francis na yan ha. Sinasabi ko sa'yo. Ano? Para tong tanga si tita. Nagawa pang isali si basta yung negang yun. Hay, alam mo kasi Kay, ganyan talaga ang pag-ibig. Kahit anong gawin mong iwas pag dumating sa'yo mahirap nang palayain. Gets mo? Kaya bilang magandang tita, sundin mo lang kung anong sinisigaw niyan. Dahil parte ng buhay ang masaktan. Oh my God, paano? Paano? Ayoko na. Nahiga lang ako sa kama pagkaakyat ng kwarto. Ano yun? Para ako natamaan na hindi. Gusto ko na kaya yung negang yun. Pero hindi talaga. Hindi pwede eh. Alam ko kung sino gusto ko at si Max yun. Kaya nga niya hininto, diba? Pero ba't ganito? Parang ako yung nasaktan. O sadyang bulag lang ako. Kung dati ibingi at pipi lang, siguro ngayon kompleto na. Ako'y bulag, pipi at bingi. Ma, text ko nga. Naku, wag. Baka isipin na hinahabol ko siya. Tanungin ko na lang kaya si Steve. No, mas lalong hindi. Baka bisitin pa ako nun. Si Chin kaya? Nako, mas malala at masyadong maingay. Ang gulo. Phone ringing. Panira naman. Nega calling. Hala, paano to? Hello? Di sumagot pero inaccept ko na. Hello? Ended. Ano yun? Nangyari doon? Naku naman, nakakainis ha. Paano ko ba kumustahin yun? Wait, try ko kaya mag-Facebook. Tama, ang talino ko talaga. Ba't hindi ko naisip yon? Agad kong binisita yung account ni Nega. Wala siyang post ngayong araw, pero kahapon meron. Then Patrick Mendez, yesterday, wrong timing, 118 likes, 7 comments. Tiningnan ko yung comment box nito. May ilan na di ko kilala pero yung iba, kilala ko. At ang comment nakakabwisit. Steve, ang syunga naman ng last name na ginamit ni Steve. Ang ganda lang ng apelido niya, Perez, pero ang sama ng ginamit niya. Oh, lover boy. Chin, isa rin tong bisit na to, puro name lang yung gamit. Hindi siya proud sa kanyang last name. Pabangunin ko kaya si Uncle. Ako na lang ang pogi. Joke, loko talaga yon. Kaya lang may isang comment akong hindi inaasahang makita. Zub, Alex. Pre, tulungan kaya kita. Kay Alex to diba? Pero ba't ganito? Matingnan kaya yung account. About, studied at Immaculate Academy. Facebook, Subiri. Roman Catholic. Nickname, Alex. Oh my God. All this time, si Alex pala yung inakala kong ka-birthday ko. Pero ano yung si Max? Diba? Max Zubiri? Hindi kaya kambal tong dalawang to. Pero hindi eh. Natatandaan ko pa yung cousin ko yung magpakilala siya sa amin. Tsaka sakto yung birthday namin. Tiningnan ko na lang yung sa relative sa baba. Math, cousin, Max, Sandra, no way. Tiningnan ko yung account ni Max. Ngayong araw lang ako naging stalker kaya lulubusin ko na. Max Alejandro. Oh my God, in a relationship. Wow, all this time yung inakala kong destiny ko na.
Yung tipong parang pinatakbo lang kami ng tadhana, pero akala ko lang pala lahat. Napaglaruan yata ako sa sarili kong laro. Kasalanan din to kung sino nagpangalan sa kanila noon. Max tsaka Max Alejandro. Dagdagan po ng Max Matthew. Ayaw ko na talaga sa name na Max. Nakakabwisit. Hayos nakakaloka. Mas malala pa pala to sa inaasahan ko. Malayo pa lang ay tanaw ko na sa likod si Alex, aka Max Subiri. Sinundan ko yon hanggang sa maabutan ko ang bag niya. Oh, okay. Nakangiting bungad niya sa akin. Tiningnan ko lang siya ng seryoso. Hayos nakakainis pa rin. Naniwala ako noon eh. Ikaw, anong full name mo ha? Inis na tono kong tanong sa kanya na dahilan ng pagtawa nito. Bakit interesado ka ba sa akin? Akma ko na siyang babatukan nang hinarap niya yung backpack nito. Okay na, tanggalin mo na yan. Ba't mo nga natanong? Sagutin mo na. Inis kong sagot dito. Ang kulit kasi baka kung saan pa mapunta yung usapan namin. Okay. I'm Max Zubiri. Formal niya ang sagot. Birthday? This time kinabahan na talaga ako kahit alam ko na yung sagot pero nanigurado lang. September 9, 1999. Ano, okay na? Baka gusto pa ng hospital. Juan de Leteran Hospital. Ano, satisfied na? Nakangiting sagot nito at naka-thumbs up pa. Parang tanga. Tama nga yung impormasyon na binigay niya sa isang tao na lang. Yung kulang. Yung kay Max. Ha? Ba't nasali siya dito? Akala ko pa naman. Sagutin mo na. Agad kong sabi, ang daldal kasi. Hindi kaya talaga siya yung birthmate ko. Si Maximo Alejandro. What? Anak ng... Akala ko tapos na yung revelation sa mga nakakapagod nilang names. Tapos may kulang pa pala. Oops, pero wag mong babanggitin yung Maximo. Kundi, deads ka. Ang arte naman nun. Kaya pala Max Alejandro yung nababasa ko sa account niya. Baka naman gusto mo pang marinig yung kay Rex. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa'yo. Pero salamat na. Nakangiti kong sagot sa kanya. Sus, pasimple ka pa rin. Hindi mo man lang sabihin ako na lang yung punteriya mo. Akbay nito sa akin at saka pinagpatuloy yung paglalakad. May lakad ka ba mamaya? Tanong ko dito. Nung matanaw ko na yung simbahan. Bakit? Iyaan mo ba ako mag-date? Natatawang tanong nito na dahilan ng pag-irap ko. To naman hindi mabiro. Wala naman, bakit? Samahan mo ako sa bahay. Sabi ko dito at tinanggal yung pagkakaalakbay at hinarap siya. Ano? Meeting the parents na agad? Ba't ba ang syungan nitong kausap? Hindi ko na napigilan na batukan ko talaga siya. Seryoso nga kasi. Sige, una na ako. Paalam ko sa kanya at tinahak na yung gate. Number 14. This novel have been dubbed as the evils in society. Number 15. This novel exposed those in the government and the church. Okay. Pass your papers. Biglang sabi ni Sir Kiso nung matapos na yung walang katapusang quiz. But hindi exchange papers? Nagtatakang tanong ni Chin. May nag-exchange answers daw kasi sa kabila kaya si Sir na lang yung bahala. Sagot ni Ace nung dumaan sa gawin namin. Kay, sa tingin mo straight kaya yon? Nabatukan ko siya sa biglaang tanong. Ang ganda pa ng topic namin tapos babaguhin agad. Alam mo Kay, napansin kong palaging tulog si Pogi. O tingnan nyo, kakasabi lang eh. O tingnan mo Kay, tumingin siya dito. Ang sweet naman talaga. Napailing na lang ako sa kaartehan nito, parang tanga. Chin, practice daw mamayang 3, sabi nung classmate kong si Andy. Sige, thanks. Di ka ba napapagod? Tanong ko dito nung umalis na si Andy. May mga bagay kasi na dapat hindi sinusukuan. Napaihirap na lang ako kung saan patungo yung topic namin. Di na ako nagtanong, sayang ang laway ko sa kanya. I never dreamed because I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. Rinig kong simula ng kanta, dahilan para may namuong ingay sa baba. Mukhang may activity yata mga juniors. Hindi na ako nagulat nung isa-isang nagsitakbuhan yung mga klase ko. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Hoy, pre, saan ka pupunta? Rinig kong wika ni Steve mula sa likod. Hindi ko na tiningnan kung sinong kausap nito. Nung naramdaman kong wala ng ingay, tiningnan ko yung mga naiwan sa room. Ako, si Steve, tsaka syempre mawawala ba si Michelle na nakasalpak na naman yung headset at busy ka papanood ng K-drama. Idlip na sana ako ng ilang sandali pa'y, anak ka nang, anong ginagawa mo dito Alex? Mahimbing tayong natutulog tapos hindi mo pala alam may kanina pang nakatingin sa'yo. Agad kong tiningnan yung pesto nila na nasa likod at tama nga ako.
Nakatingin na naman si Francis sa amin. Buti na nga lang malaki tong ulo ni Alex kaya hindi ko makita. Eh di nakatingin sa'yo. Binatukan ko na ng malakas. Nakakasakit ka na ha? Ba't ba kasi hindi niya natapos yung sasabihin nito? Dahil tinakpan na yung bunganga niya, baka ano pang masabi. Si Alex yan habang inaakay ko palabas ng room. Ang ingay mo, sobra, alam mo ba yon? Inis na sagot ko. Hay, papatayin mo ba ako? Mahinang tanong nito habang hinahabol pa yung hininga. Okay lang sa akin kung ayaw mong sumama. Kampante kong sabi sa kanya. Uy, sasama ako, ito naman, hindi mabiro. Pero ba't nga? Nabatukan ko na naman. Bawal, matanong sa bahay. Sige, gets ko. Bye, Kay. Nakangiti nitong paalam. Parang sira. Napailing na lang ako nang bumalik sa room kaya lang, nakasalubong ko si Francis. Awkward. Dadaan ako sa kanan. Doon na rin pupunta siya. Pag sa kaliwa naman, pakaliwa rin siya. Kaya ending, pumasok siya ng room. Nagpigil na lang ako ng tawa nung sa tingin ko'y ako yung nanalo. Palabas pa lang ako ng gate nang bigla na lang ako hinablot ni Alex nang hindi ko namamalayan. Hoy, 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 saan kayo pupunta? Sigaw na wika ni Chin dahilan para tumingin yung ilang estudyante. Uuwi, bakit? Sasama ka? Ginatungan pa ni Alex kaya bumalik na lang ako sa pwesto dun sa tabi. Naabutan ko pang umigting ang panga ni Francis pero umiwas rin ito. Kay, di ba, sabi, napagitna ko patuloy yung dalawang hintuturo sa maingay na bunganga nito. Pre, ano, tara na? Biglang aya ni Rex kasama si Max. Hay, naiembyar na talaga ako pag naalala ko yung katangahan ko sa tatlong subiring to. Sabi sa'yo, Besh sila talaga ni Alex. Rinig ko na naman sabi nung dalawang juniors. Sila na naman, napangiti pa yung isa nung tiningnan ko. Kasi may lakad kami pre. Sagot naman itong si Alex. Ano, date? Natatawang tanong ni Max. Naku, ang gwapo mo sana Hay, pinaglololo ko lang yata ako ni Lord. Kay, tara na. Aya ni Shin sa akin na pinigilan naman ni Alex sa kaliwa. Oops, may lakad kami. Kami yung kasama niya. Hay, ang kulit mo naman sa may usapan nga kami. Kulang na lang maglaro na lang kami ng tug of war pero ako yung talo. Ang sakit na naman ng balikat ko. Bitawan mo nga tong best friend ko. Naiinis na sagot ni Chin habang hinahawakan na rin yung kamay ko sa kanan. May usapan nga kasi kami ang kulit. Uuwi ako mag-isa. Walang sasama sa akin. Seryoso kong sagot sa kanila. Tara na nga bro. Aya naman ni Rex at inakbay na pa si Alex. Uy, kayo. Dalhin nyo nga yung mga pinsan nyo. Kitang may kasama si Kay Inis na sabi ni Chin sa dalawang subiri. May lakad nga kasi kami. Paulit na sabi ni Alex. Sa akin siya sasama. Biglang sulpot ni Francis at tinabig pa yung hinawakang kamay ni Chin. Dahilan para mahablot ako. Eto na naman. May virus siguro tong lalaking to. Palagi na lang akong pinapakaba. Siya lang ang may gawa sa akin ito Siya lang. Nilingon ko pa si Chin na akmang susunod sa akin. Pero pinigilan siya ni Steve. Naabutan ko pa rin yung akbay ng dalawang subiri kay Alex na pinapagitnaan nila ngayon. Tiningnan ko naman ang magkahawak na kamay namin ni Francis habang seryoso pa rin itong naglalakad na akala mo'y may iniiwasan lang dahil sa pagmamadali. Ewan ko ba, pero ganito. Ganito yung mga panahong na-miss kong gawin kasama siya. Kahit nababalot kami ng away, kahit hindi kami nagsasalita. Ito yata yung unang paghablot niya sa akin na hindi ko maramdaman ng pagtatanong. Mas ramdam ko yung pagiging komportable.